iniwan ka na ng ama mo. Dasalan pa nga kung saan ako! Tumupad ka sa usapan niyo! Saan niyo ako dadalhin? Nang tawagan ni Aling Nada si Melanie na nakiusap siya sa dalaga na umuwi na ito, pero agad kinuha ni Diego yung cellphone ng anak niya at sinabihan niyang wag na niyang kukulitin si Melanie, pero galit na sinaad ni Aling Nadia. Nahayaan siya nitong kausapin ang dalaga, pero sinumbat ni Diego na nakapagdesisyon na ang anak niya na sumama sa kanya, kaya siya ang pumili at tama ang desisyon niya at hindi nila masisisi ang dalaga kung nagsawa na siya sa kanya, sa mga pinaglalaban niya at sa klase ng buhay na binigay niya sa anak niya. Sabay sinabihan niyang kung mahal niya ang anak niya ay iisipin niyang mabuti kung anong makakabuti sa kanya at ang kapakanan niya, pero galit na sinumbat ni Aling Nadia na kapakanan niya ang iniisip niya, kaya ayaw niyang sumama ito sa kanya dahil kriminal si Diego, na agad namang sinumbat ni Diego na mas malala pa si Moises na kinakampihan niya na isang pusher at isang kidnapper. Agad namang humingi ng tulong si David sa mga tambay na pinalabas niyang inagawan sila ni Moises ng baril, kaya nabaril sila ni Edgar, sabay inutusan niya silang humingi ng tulong. Agad namang nagtatatakbo si Moises papalayo na hindi din niya alam kung saan siya pupunta sa mga sandaling yan. Nang kumakain naman sila Maxine ay pasimpleng tinanong ni Kelvin kung may tinawagan na sa kanila si Moises, na hindi naman sila sumagot at iniba ni Maki ang usapan nila na grabe na ang mga bintang nila sa binata na masyado ng level up. Galit din si Maxine dahil sinisisi na naman sa kanya ang pagtangka sa buhay ng Pangulo, maging ang pagkidnap sa Vice Presidente, na hindi man lang nila naisip na imposible ang mga binibintang nila sa binata. Sakto namang tumawag si Aling Candy kay Kelvin para kumustahin dahil sa mga balita tungkol kay Moises, na sinabihan niya na tama ang tatay niya na mas magandang dumistansya muna siya kay Moises, na agad namang sinabi ni Kelvin na papaano siya didikit sa binata dahil nagtatago siya dahil wanted na naman, na agad namang sinabi ni Aling Candy na sigurado siyang mapapahamak ang anak niya, lalo na kung kokontakin na naman siya ni Moises ay madadamay na naman ito na wala siyang kaalam-alam na si Kelvin ang traidor. Nang mamalengke naman si Aling Candy ay nakita niya si Brian na sinumbat niyang may atraso pa siya sa kanila, na hanggang sa mga sandaling yun ay magsisinungaling pa rin siya, na kahit walang tanod at pulis sa harapan nila, at hinamin niyang magsabi siya ng totoo kung bakit niya pinagbintangan sila Moises at Kelvin, pero sinumbat naman ni Brian na magpasalamat na lang si Aling Candy dahil lusot na si Kelvin at wala siyang pakialam kay Moises na isang pusher at kidnapper, pero sinumbat ni Aling Candy na makonsensya siya dahil kasama siya sa mga sumira sa buhay ng dalawa. Bago pa umamin si Alyasar sa publiko na si Jaime ang nagtangka sa buhay niya, ay sinigurado nitong makokontrol niya ang Pangulo, kaya hawak niya si Danica, na noong araw na itatago na sana ni Alyasar ang dalaga ay nakuha siya ni Jaime, kaya hawak niya ito na siya ang magiging bala niya para sumunod sa Alyasar sa lahat ng mga plano niya, kaya wala nang magagawa pa ang Pangulo, lalo't nakataya ang buhay ng anak niya sa lahat ng mga desisyon na gagawin niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.